Kaya naman pala, feeling ko ang lakas-lakas ng boses ko eh. Dahil pala sa paso na to. Nakalimutan ko na nga rin kung paano kong naipasok ang ulo ko dito eh. Ay! Sparky, Sparky, Sparky. Oh no! Look at my crazy hair! Wait lang, I'll be back. Ayan! So much better! Pero mag-abang lang kayo dahil malaki ang connections niyan sa ating magiging Bible story later. But for now, sabayan niyo muna akong kantahin ang ating Sparky song. Kamusta, kamusta, kamusta ka na? Ako'y masayang ika'y makasama. Handa ka na bang matutulad ko? Ibukas mo na ang salita ng Diyos. Halina, halina, mag-aral tayo. Alam kong magiging sparky awesome ang ating kwento ngayon. Kaya naman sparky excited na ako to learn. Manalangin tayo. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Panginoon, pinupuri po namin kayo sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makilala pa kayo sa pamamagitan ng Biblia. Nawa po'y makita namin ang nais niyong ituro sa amin ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you sparky ready? Then, let's go! Diyos ay kapanig, huwag mangangamba. Huwag matakot, siya'y laging kasama. Sa pagtulong, siya'y laging handa. Kapanig natin siya. Siya lamang ang tunay na makapangyarihan. Kapanig natin siya. Ang takot ay papawiin niya. Kapanig natin siya. Diyos ay kapanig, huwag mangangamba. Huwag matakot, siya'y laging kasama. Sa pagtulong, siya'y laging handa. Kapanig natin siya. Siya lamang ang tunay na makapangyarihan. Kapanig natin siya. Ang takot ay papawiin niya. Kapanig natin siya. It's time for our TRIVIA Trivia! Si Gideon na nagmula sa tribo ni Manasa at anak ni Joash ay isa sa 12 hukom na nakatala sa aklat ng Judges. Sa panahon ni Gideon, ang bayan ng Israel ay nasa ilalim ng pang-aapi ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Ang mga Midianita ay nabibilang sa mga nomadikong tribo sa disyerto. Nilulusob nila ang lupain ng Israel at sa pilitang kinukuha ang kanilang mga pananim at iba pang pangangailangan. Nang tawagin ng Panginoon si Gideon upang maging hukom, siya ay nagtayo ng altar para sa Panginoon sa lugar ng Opra, kung saan niya kinausap ang anghel ng Panginoon at tinawag itong Jehovah Shalom, na ibig sabihin, ang Panginoon ay kapayapaan. Si Gideon din ay nabansagan bilang Jerubbaal, nang ibig sabihin ay hayaang ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili.
nang wasakin niya ang pagmamay-aring altar ng kanyang ama. Sa labanang 135,000 versus 300, matagumpay na nanalo sila Gideon sa tulong ng Panginoon. That's all for our trivia time! Kahit anumang okasyon, maging birthday man yan o Pasko, isa sa pinakakaabang-abang na bagay ay regalo, di ba? Unang-una ng dahilan dahil libre ito. Excited na ako para sa ating verse ngayon dahil nilalaman nito ang pinakadakilang regalo na maaari mong matanggap. Pero upang makita ng kabuuan ng ating verse, gaya ng regalo na ito, kailangan ninyong piliin at buksan ang tamang regalo na inilalarawan ko. Madali lang, di ba? Let's start! Para sa unang regalo, ito ay may pulang tali, parisukat ang hugis nito at may dilaw na polka dots. Tama ang sagot ninyo! For by grace are ye saved through faith. Para sa pangalawang regalo naman, ito ay kulay lila, may disenyo na parang bituin at may lunti ang tali. Tumpak! And that not of yourselves, it is the gift of God. Panghuling regalo na! Ito ay may mga linya, lunti ang tali, at pula ang kulay ng kahon nito. Tamang-tama ang sagot ninyo! Not of works, lest any man should boast. Napakahusay! Ngayon na naipon na natin ang mga bahagi na bumubuo sa ating verse, tara at buksan na natin ito. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Naway makabisado ninyo ng mabuti ang napakahalagang verse na iyan. Mamaya sa ating Good News Time, mas maipapaliwanag pa sa inyo ng mainam kung ano ang ibig sabihin nito. At yan ang ating Memory Verse! One, two, three. Ah! Hay! Grabe! Nakakabingaw naman nung basagin ko ang paso na ito. Isa pa lang ito pero ang sakit na sa tenga. Paano pa kaya kung 300? Kapit lang kayo dahil napaka-interesting ng mangyayari sa kwento para sa araw na ito. Tara, simulan na natin! Si Gideon, kasama ang 32,000 na Israelitang sundalo ay nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod. Sa hilagang direksyon naman mula sa kanila, nakakampo ang mga Midianita na may nakalululang bilang na 135,000 na sundalo. Sa unang tingin pa lang, napakalaki na ng pagitan sa bilang ng magkabilang kampo. Ngunit tingnan nyo kung ano ang sinabi ng Panginoon kay Gideon. Ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. 32,000 laban sa 135,000, ito ay napakalaking disadvantage para sa hukbo ni Gideon. Pero syempre, may dahilan ang ating Panginoon. Ayaw niyang magmayabang ang mga Israelita na natalo nila ang kanilang kaaway dahil lamang sa kanilang sariling lakas o dami sa bilang. Kaya naman sinabi ng Panginoon kay Gideon na sabihin sa mga tao na lahat ng natatakot ay maaari nang umalis at umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi na ang 22,000, ngunit ang 10,000 pa ang naiwan. Naku! 10,000 na lang ang bilang ng mga Israelitang sundalo laban sa 135,000 na kaaway. Ngunit tingnan nyo kung anong muling sinabi ng Panginoon kay Gideon. Napakarami pa ring natira,
Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Kaya naman dinala ni Gideon ang mga tao sa ilog at dooy sinabi ng Panginoon na ihiwalay ang mga umiinom gamit ang kanilang kamay at dila at ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. Ang mga uminom gamit ang kanilang kamay at dila ay nasa 300 at sila lamang ang pinasama ng Diyos kay Gideon sa labanan, habang ang iba naman ay pinauwi na. Gusto ng Panginoon na lusubin ni Gideon ang kampo ng Midianita, ngunit may takot pa rin sa puso niya. Lalo ngayon na mula sa 32,000, ang kanyang hukbo ay nasa 300 na lamang. Kaya naman, pinag-utusan siya ng Panginoon na palihim na pumunta sa kampo ng Midianita kasama ang kanyang lingkod na si Pura upang pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Pagdating doon, narinig nila ang dalawang lalaki na nag-uusap patungkol sa isang panaginip. Sinabi ng isa na naginip ako na may isang pirasong tinapay na sebada na gumulong papunta sa kampo natin at tumama ito ng malakas sa isang tolda. Pagkatapos, natumba ang tolda at nawasak. Sumagot ang isa, ang panaginip mo'y walang iba kundi ang espada ni Gideon, ang Israelitang anak ni Joash. Pagtatagumpayin siya ng Diyos laban sa mga Midianita at sa ating lahat. Nang marinig ito ni Gideon, nagpuri siya sa Panginoon. Bumalik sila sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanyang mga kasamahan, magsipaghanda kayo dahil pagtatagumpayin tayo ng Panginoon laban sa mga Midianita. Nang maghating gabi, pinangunahan ni Gideon ang pagsasakatuparan ng plano. Binigyan niya ang bawat sundalo ng isang trompeta na hihipan at isang banga na babasagin na may sulo sa loob. Hinati niya ang hukbo sa 3 grupo na may tig-100 tao at pinalibutan ang kampo ng kaaway. Sa hudyat ni Gideon, hinipan nila ang mga trompeta, binasag ang mga banga, ipinakita ang mga ilaw at sumigaw, ang tabak para sa Panginoon at para kay Gideon. Sa kanilang kalagitnaan, ang mga Midianita ay pinaglaban-laban ng Panginoon sa isa't isa, habang ang iba naman ay nagsisigaw na nagsitakas. Ang malaking tagumpay na ito ni Gideon laban sa mga Midianita ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel, dahil ipinapaalala na ito sa bayan ng Israel na ang kapangyarihan ng Diyos ang magliligtas sa kanila mula sa kanilang kaaway. Hindi kailangan ng Panginoon ang maraming bilang o mga pinunong may ibang klaseng abilidad upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Gaya ng naging halimbawa ni Gideon at ang 300 niyang hukbo, ang kanilang pagkapanalo ay hindi resulta ng kanilang dami o sariling lakas. Sa kabila ng kanilang maliit na bilang, ang kanilang pagkapanalo ay naging posible lamang dahil sa Diyos. Kahit gaano ka-imposible ang sitwasyon, tayo ay magagamit pa rin ng Panginoon sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Tandaan niyo rin ito. Ang mahalaga ay maging handa tayo para magamit ng Diyos ayon sa kagustuhan niya. Maaaring hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang plano, ngunit lubos nating mapagkakatiwalaan ang kanyang mga pangako. Ang pananampalataya sa kanya ang siyang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Huwag kayong mawawala sa susunod na episode para sa isa na namang kapanapanabik na kaalaman. What a wonderful day! May naisip na kami ni Katie at Hero kung paano makakatulong sa mga misyonary. Gamit ang isang jar, mag-iipon kami ng maraming barya hanggang mapuno ito. Tapos, ibibigay namin yun bilang pantulong sa isang missionary. Correct! Tatawagin namin ang project na ito na Monies for Missions!
excited na akong simulang to. Pero excited na rin ako sa mga tanong natin ngayon. Unang katanungan, pasok! Paano pinaliit ng Diyos ang hukbo ni Gideon? Ilan ang naiwan nang bawasan ng Diyos ang hukbo? Nakikinig ako nung sinabi ito sa lesson kanina. So easy-peasy lang ito. Ikalawang katanungan, pasok! Up, up! Sa anong paraan tayo katulad ni Gideon? Sa anong paraan naman tayo naiiba? Isa, dalawa, tatlo. Isiping mabuti ang sagot dito. Ikatlong katanungan, pasok! Up, up! Dahil sa kwento ngayon, ano ang maaaring maidulot na pagbabago nito sa iyong pagmamahal at paglilingkod sa Diyos? Alalahaning mabuti ang inyong mga napag-aralan. Upang aming mga katanungan ay mabigyan ng kasagutan. Katie, Zing and Hero! Up, up! At your service! para sa ating tanong, Tanong! Isipin nyo na merong isang tao na nalulunod. Tapos, may dumating na tao at nakita yung nalulunod. Gusto niyang tumulong, kaya naman naghagis siya ng isang swimming manual na naglalaman ng instruction para matutong lumangoy. Sa tingin nyo, maililigtas niya kaya yung nalulunod? Siyempre, hindi. Paano naman kung tumalon siya sa tubig? Lumangoy papalapit sa taong nalulunod at tinuruan niya ito ng iba't ibang swimming techniques, kagaya ng front crawl. Maililigtas niya kaya ito? Siyempre, hindi pa rin. Pero paano kung ang taong iyon ay nagbigay ng salbabida o life jacket sa taong nalulunod at tinulungan niya itong iahon mula sa tubig? Matatawag mo ba siyang tagapagligtas? Oo naman, dahil ang kanyang paraan ng pagliligtas ay tama at sigurado. Katulad ng isang taong nalulunod na nangangailangan ng tulong, tayo rin ay nangangailangan ng magliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ayon sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino man sa atin ay perpekto. Lahat tayo ay gumagawa ng mali katulad ng pagmumura, pagsisinungaling, pakikipag-away at marami pang iba. At dahil sa ating kasalanan, hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa harapan ng banal na Diyos. Sinabi ng Biblia na ang ating kasalanan ay may kaparusahan. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayang ito ay nangangahulugang pagkakahiwalay mula sa banal na Diyos na nasa langit. Tayo ay nararapat na magbayad para sa ating mga kasalanan sa apoy ng impyerno. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak upang tayo ay iligtas. Mababasa natin sa 1 Timothy 1:15, si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ang Panginoong Jesus na walang kasalanan ay namatay upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Siya ay napako sa krus, namatay at nabuhay muli upang iligtas tayo mula sa kaparusahan ng mga kasalanan. Sa kanyang awat biyaya, ipinagkaloob ng Diyos ang paraan upang tayo ay maligtas. Katulad ng pagkapit ng isang taong nalulunod sa salbabida o life jacket at pagtitiwala nito sa taong sumagip sa kanya, gayon din ang kailangan mong gawin upang ikaw ay maligtas mula sa kaparusahan sa impyerno. Magtiwala ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. Sinabi sa John 3:16,
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging si Jesus lang ang makapagliligtas sa iyo mula sa tiyak na kapahamakan at kaparusahan ng iyong mga kasalanan. Sa sandali na ikaw ay magtiwala sa Kanya upang maligtas, ipinangako ng Biblia na ikaw ay ililigtas at pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan sa langit. Sinabi ni Jesus sa John 10:28-29, "Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama." Tandaan, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos at sa tapos ng ginawa ni Jesus sa krus. Kaya, ang kasiguraduhan ng iyong kaligtasan ay tiyak. Ito'y walang bayad na inaalok sa iyo. Magtiwala ka lamang sa kanyang ginawa at ikaw ay maliligtas. At yan ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa iyo. It's craft time with Kuya M.A. Ang craft na ating gagawin ngayon ay tatawagin kong Broken Pitcher and Blazing Torch. Handa na ba kayo? Tara na sa aking art station! Kakailanganin natin ang mga sumusunod: foam board, marker, fasteners, pencil, gunting, at tape. Sa foam board, mag-drawing na magkakaibang laki ng alab ng apoy. Pinakamalaki sa red, sunod naman sa orange, at pinakamaliit naman sa yellow. Sunod na i-drawing ang dalawang bahagi ng banga sa brown foam board. Gamit ang black marker, lagyan ng mga ito ng iba pang detalye. Pagtapat-tapatin at buuin ang bawat bahagi ng torch at basag ng banga. Panghuli, ipasok sa mga butas ang brass fastener at ilak ito sa likod. Tada! Tapos na ang ating Broken Pitcher and Blazing Torch craft. Ipapaalala nito sa atin ang kahanga-hangang tagumpay nila Gideon at ng mga Israelita laban sa kanilang mga kaaway. Until next craft time! Napakaganda talaga ng naging Bible story natin ngayon, hindi ba? Napakasarap talagang ma-remind mula sa salita ng Diyos na kahit iniisip natin na para bang wala tayong special talents upang makapaglingkod sa Panginoon, pwedeng-pwede niya tayong gamitin na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay para sa Kanya. Huwag na huwag ninyong mamaliitin ang pwedeng gawin ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong buhay. Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay niyo sa Diyos ay ang inyong oras at sarili. Tandaan niyong mabuti ang ating Sparky Challenge ngayon. Maging bukas, maging handa, dahil nagsisimula pa lang ang Panginoon na sa buhay mo'y gumawa. Tayo'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Mahal naming Diyos, nagpapasalamat po kami para sa buhay ni Gideon. Salamat po sa paalala na kami ay matagumpay lamang dahil sa inyo. Patuloy niyo po kaming gabayan habang kami ay patuloy na nagtitiwala sa inyo. Ito po ang aming dalangin
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Now, it's time for our Sparky closing song. Paalam, paalam, tayo'y patapos na. Ako'y natutuwang ika'y nakasama. Laging tandaan, lahat ng natutunan. Salita ng Diyos ay huwag kalilimutan. Kaibigan, kaibigan, hanggang sa muli. Thank you for joining this week's episode of Living God's Story. See you next week. Bye!